Magandang umaga po sa ating lahat. Isa pong mapagpalang umaga, isa pong mapagpalang araw ng Sunday. Welcome sa ating video recording message. At ito po ay patuloy po nating ginagawa dahil ito po ang sa ngayon alam natin na makatulong sa lahat ng mga kapatiran na sa iba't ibang lugar na hindi namin maabot sa face-to-face gathering. Sa pamagitan ng ganitong technology ay may abot po natin ang pure word of God. Ang pag-usapan po natin ngayon, mga kapatid, ang gusto ko pong isi-share sa inyo, ang pamagat po dito is the right path o right path, ang tamang daan. Mga kapatid, dito po sa Proverbs chapter 3 verse 5 and 6, ito po ang pagkasabi. Trust in the Lord with all your heart. Never rely on what you think you know. This is Good News Bible. Remember the Lord in everything you do, and He will show you the right way. So ito po yung salita ng Diyos na gagabay sa atin sa buong message na ito. Dito po tayo makukuha ng wisdom of God na magiging pagkain natin sa ating spiritual life, sa ating spiritual na buhay, mga kapatid. Ngayon po, ang pag-usapan natin yung tamang daan dahil ang magbigay po ng liwanag sa atin upang makita po natin ang tamang daan ay ang salita ng Diyos. At alam niyo po, nasa atin pa rin kung saang daan ho tayo magbabiyahe o saan ho tayong daan sumunod o ano po yung daang tatahakin natin, nasa atin pa rin ang desisyon. Bagamat may makapag-advise sa atin, pero ang pinakamalaga yung ating pagpili at ang ating pagdesisyon, mga kapwa tagalangit. Sabi dito sa Proverbs 14 verse 12, there is a way that seems right to a man, but in the end it leads to destruction. Mga kapatid, sabi po dito, mayroon daw pong daan na para bang tama sa tingin ng tao. Subalit ito po'y ang dulo, ito po'y kapahamakan. Kaya napakahalaga po na mayroon pong magbigay sa atin ng liwanag at magbigay sa atin ng ilaw at magbigay sa atin ng advices. At napakaganda po at napakainam po ay bawat isa'y hihingi ng second opinion. Bakit? Itong verse na ito ay napaka-strong na magbigay sa atin ng babala that there is a way that seems right to a man, but in the end it leads to destruction. Kaya napaganda po makita natin yung dulo, mga kapatid. At alam nyo po ay malinaw naman po sa salita ng Diyos. Sabi po ng Proverbs chapter 3 verse 6, remember the Lord in everything you do. He will show the right way. God will show the right path. Sa ibang translation po, God will direct our path. Or ang sabi po sa ibang translation sa Bible, God will make our path straight. Napakahalaga po yan, mga kapatid, dahil gusto ko pong sabihin sa lahat ng mga sa nakarinig sa message nito na tayo po ay naglalakbay lang po sa mundong ibabaw. Wala na pong replay dito, wala na pong rewind dito. Gusto ko pong i-clear sa bawat isa na ay minsan lang po tayo dadaan sa buhay na ito. Alam niyo po, the best example is ngayon ay July 3. Pagkatapos sa araw na ito, yung July 3, hindi na ito babalik kailanman. Bakit? Mga kapatid, minsan lang tayo dadaan sa mundong ito. Babalik ang July 3 pero hindi na 2022, 2023, next 2024. Ngayon po ay July 3, 2021 at 2022. Pero hindi na po ito babalik kailanman. Matapos na po ang buong historya sa mundong ito, pero hindi na po babalik ang July 3, 2022. Babalik pa rin ang July, pero 2023, ibang taon na naman. Kaya napakahalaga po yung biyahe natin ay
maisandal natin sa Lord because the Lord will show the right way. Baka iba ng ating ginagawa, baka ang ginagawa natin hindi na right way. Mga kapatid, amen po. Ayun, dito po sa Matthew 7:13 verse 14, ganito po ang pagsasabi ng salita ng Diyos. Ito po'y lumabas sa bibig ni Jesus. Go through the narrow gate because the way to hell is wide and the road that leads to it is easy. And there are many who travel it. Sabi ho dito na pumasok kayo sa makipot na daan dahil yung daan papuntang impyerno, papuntang kapahamakan is wide. Napakalawak po yung daan, mga kapatid, at napakadali pong lalakbayin, napakadali pong dadaanan yan. Yung pong mahilig yung mahilig po sa easy life, yun delikado po yung easy life. And the road that leads to it is easy. Sabi po ng Bible, and there are many who travel it. But in verse 14, ito po yung malinaw na instruction, verse 14. But the gate to life is narrow, and the way that leads to life, it is hard. Sabi ng Bible, it is hard. And there are few people who find it. Kukunti lang po talaga ang taong nakakaalam sa buhay, sa daan papuntang tawag doon, papuntang heaven, papuntang yung pong true life, yung totoong buhay, buhay na payapa, buhay masagana, buhay na nasa katwiran. Ang sabi doon, kukunti lang dahil ang mga tao ay mahilig po sa easy life. Mga kapatid, yung tawag lang night life, yung pong easy life. Hindi po easy life yung pong sumunod sa Panginoon. Hindi po easy yan eh. Napakaraming pagsubok, napakaraming struggle, napakaraming persecution, napakaraming taong mga kapatid na kumbaga hihila sa iyo at o kumbaga hahad lang sa atin. But sabi ni Jesus, but the gate to life is narrow and the way that leads to life, it is hard. And there are few people who find it. Sana sa few people, kasama tayo doon. Pakisabi sa katabi, kasama ka doon. Amen po. Yung few people nga nakakaalam sa daan papuntang buhay, mga kapatid, ay kasama tayo sa few people. Because ang ating population sa mundong ito is, tayo po'y umabot na ng 7.8 billion mga ang tao sa mundong ito, kukunti lang. Kahit millions pang pag-usapan, kukunti pa rin sa harap ng Diyos yan. At kasama tayo sa few people who find it, mga kapatid. Na meron po akong sinabi dito na do not follow the majority. Yung sinabi unsay uso aning kalibutan na. Do not follow the majority but follow the right way, which is aligned to the Word of God. That is Jesus. Do not follow the majority. Huwag tayong makiuso dahil nagbigay na po si Lord ng babala doon. Yung mga huwag tayong sumunod sa do not confirm to the pattern of this world. Huwag tayong makiuso, but follow the right way, which is aligned to the Word of God. Jesus said in John 14 verse 6, mga kapatid, Jesus said, I am the way. So malinaw po yan. Kung pumasok tayo sa tamang daan, hindi ho, sabi yung dating daan, tamang daan. Sabi natin lahat, tamang daan. The right way, Jesus said, I am the right way. I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father in heaven except by me. Ito po ay malinaw na pong sinabi ni Jesus, walang isang taong makaakyat po sa Ama, makapunta sa Ama, makarating sa Ama maliban dumaan kay Jesus. Kaya po ang right way, yung pong way that leads to life, that is Jesus. Yung sinabi po ng verse 14, that but the gate to life is narrow and the way that leads to life, it is hard. That is Jesus. Hindi po kasi hindi po madaling maging totoong Kristiyano. Madali po maging peaking Kristiyano. Madali pong gawin yan. Madaling sabihin yung pong Kristiyano. Yung peaking Kristiyano, madali po yan. Pero yung totoong Kristiyano, mga kapatid, hindi po madali yan because the way that leads to life, it is hard. Sabi po ng Bible. And there are few people who find it. Mga kapatid, in Jeremiah chapter 29 verse 11, sabi ni Lord, I alone know the plans I have for you. Sabi ng Panginoon, declares the Lord Almighty. Ako lang ang nakakalam sa aking plano. Kaya may plano po si Lord sa buhay natin. Mga kapatid, plans to bring us prosperity
and not disaster. Yung plano ng Diyos, dadalhin tayo sa buhay na masagana at buhay na umuunlad, mga kapatid. Yung right way doon, si Lord din ang gagabay sa atin sa tamang daan dahil dadalhin po niya tayo sa kanyang plans to prosper us, not to harm us. Mga kapatid, amen po. Ngayon po, in following the right way that leads to godly life with peace and prosperity, mayroon pong tatlong i-share sa inyo sa umagang ito sa lahat ng nakarinig sa message nito around the world, maging nasa barko, nasa Metro Manila, nasa buo sa amang sulok sa Pilipinas, maging sa Sambuanga, Sibugay, sa lahat ng mga outreaches in our churches sa Jesus Following Church. Ito po yung makatulong sa atin in following the right way that leads to godly life with peace and prosperity. That sabi ni Jesus, that the life that leads to the way that leads to life, it is hard not easy. Mayroon pong instructions si Lord, mga kapatid, in Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Number 1, ito po yung sabi po. Number 1, trust in the Lord with all your heart. Number 1 po, to walk in the right way, mga kapatid, no, to enter the narrow gate. Kailangan po natin yung buong pusong pagtitiwala sa Diyos. Trust in the Lord with all your heart. Sabihin po natin lahat, buong pusong pagtitiwala sa Diyos. Alam niyo po, the correct implication in trusting God, mga kapatid, sabihin ko po sa inyo, is obeying God's instruction. Ang pinakamalinaw at pinakahusto at pinakatamang aplikasyon kumbaga, mga kapatid, in doing God's word, application, mga kapatid, is yung pong pagsunod sa Diyos. Hindi po tayo sumunod pag hindi po tayo susunod kung walang tiwala. Mga kapatid, napakahirap pong i-build yung tiwala unless you know Him. Napakahirap pong i-build yung tiwala sa Diyos pag hindi po natin siya kilala. Ang mangyari po dyan, hindi natin kayang ipasa Diyos lahat ng pagsubok, problema, kabigatan sa buhay. Pasan po natin yan. Kahit saan ho tayo, pasan po natin yan. But sinabi ni Lord yan Sinabi ni Lord in 1 Peter chapter 5 verse 7, cast your cares upon me and I will care for you. Cast your burden upon me and I will cares for you. Ay aalagaan ko kayo, sabi ni Lord in 1 Peter chapter 5 verse 7. Cast your burden upon the Lord. Iipasa Diyos po natin yung kabigatan. Pero alam niyo po, pag wala po yung tiwala, hindi po yan kaya, hindi po natin maibigay. Ang mangyari po, pasan pa rin natin. Kaya daming taong nabibigatan sa kanilang buhay. Madaming Kristiyano rin, pero bigat na bigat yung kanyang buhay. Kaya nga minsan hindi na makapag-samba pag Sunday, hindi na makapag-pray, hindi na makapagpupuri sa Diyos, hindi na makapag-praise the Lord, hindi na makapagsabing hallelujah, glory to God, hindi na sa sobrang bigat ng kanyang buhay. Alam niyo po, ang absent doon yung pong tiwala niya sa Diyos. Trust in the Lord. Ano mang ginagawa mo ngayon, ipagtiwala mo yan sa Diyos. Just trust in the Lord. Ano mang nangyayari sa iyong pamilya, magtiwala ka sa Diyos. May magagawa ang Diyos sa iyo at sa akin, kapatid. Tayong lahat, sabi nga ng Bible in Mark 9 chapter 9 verse 23, everything is possible with God. Kailangan lang po natin ay ang ating pong tiwala ng Diyos. Tiwala sa ating Diyos. Kaya sabi po ng Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart. Magtiwala ka lang. Takot kang mag-tithes, takot kang magbigay sa iyong offering, takot kang mag-decide, magtiwala ka sa Diyos. May magagawa ang Diyos sa atin. Yun po ang hirap sa atin. Doon po tayo nahirapan yung tiwala, yung trust natin sa Lord. Kaya ginagawa natin yung mga bagay na sa atin lang, tayo lang. Hindi kasama sa Lord. Bakit? Kasi karamihan, maraming tao walang tiwala, lalo na pag may problema, lalo na pag may pagsubok, lalo na pag may naramdaman tayong hindi maganda sa ating katawan, lalo na pag kulang tayo sa budget, ay didiskarte na. Pero yung pong pagsandal sa Diyos, pagtawag sa Diyos, humingi ng tulong sa Diyos, ay nawala na, mga kapatid. Pero alam niyo po ang kulang doon, yung pong totoong tiwala natin sa Diyos. Pangalawa po, number 2, instruction of God. So, mga kapatid, in following the right way, kailangan po natin ito. Do not rely on what you think you know. Never rely on what you think you know. Alam niyo po ano pong ina-address ni Lord dito?
para matutuho tayo magpakumbaba sa Diyos. Kasi ito kung tayo po is tiwalang-tiwala tayo sa ating sarili, tiwalang-tiwala tayo sa ating nalalaman. Sinabi ni Lord yan yung pong wisdom of this world is foolishness towards God. Yung pong karunungan sa mundong ito ay kamangmangan sa harapan ng Diyos. Because the real knowledge and the real wisdom comes from the Lord. Comes from the Lord, mga kapatid. Lahat ng karunungan, lahat ng kaalaman sa mundong ito is kamangmangan po sa harapan ng Diyos according to His word in 2 Corinthians, mga kapatid. Alam niyo po, kaya sinabi ni Lord, do not never rely on what you think you know. You know why, mga kapatid? Kailangan mong i-confirm to the word of God. Kailangan po natin yan. Number 1 is trusting God with all our heart. Number 2, do not rely on your own knowledge, your own understanding. Itong alam mo, ito kaya gagawin mo. Let the Holy Spirit illumine our mind, our heart. Let the Holy Spirit open our understanding and i-confirm po natin, mga kapatid, to the Word of God. You need to have, kaya dito po papasok yung we need to have coach in life, mentor and advisor. Mga kapatid, kailangan po natin yung coach sa buhay, yung pong mentor at saka advisor. Kaya ito po sabi ni Lord in Jeremiah chapter 3 verse 15, Good News Bible, sabi dito, I will give you rulers, I will give you pastors. Sa King James Bible, I will give you pastors. Sa Good News Bible, I will give you rulers. Ano ang sabi dito? Who obey me? Yung pastor ibinigay ng Diyos sa atin, yung mentor, yung coach, mga kapatid, yung natutong o marunong sumunod sa Diyos. They will guide and teach you with wisdom and understanding. Ito yung paraan ng Diyos para hindi tayo sobrang tiwala sa ating sarili. Yung sinabi ng mundo nga have confidence in you. Kailangan po yung right application, confidence na may Diyos tayo. Pero magkaroon tayo ng confidence sa ating buhay na walang Diyos, delikado po talaga yan. Mapapahamak ang buhay po natin diyan. Dahil ang sabi po ng Bible, there is a way that seems right to a man, but in the end, it leads to destructions. Proverbs 14 verse 12. Mga kapatid, sabi dito, bakit bibigyan tayo ng pastor? Alam niyo po, sabi dito, who will guide us and teach us with wisdom and understanding. Kaya lugi ka kapatid to all who hear this message. If you have no pastor, mga kapatid, kung wala kayong pastor, lugi ka dahil walang magbigay sa iyo ng godly wisdom and understanding upang maintindihan natin ang laban sa buhay ng mundong sa ating journey na ito, mga kapatid. At na mahirapan na tayo dahil mayroon pong 2 daan na pwedeng tatahakin ng tao. The way that leads to destruction or the way that leads to life. In book of Matthew chapter 7 verse 13 and 14, mga kapatid. Kaya dito po papasok yung pong, dito po natin maintindihan bakit si Lord nagbigay ng pastor, nagbigay ng leader, nagbigay ng ruler according to the word, mga kapatid, upang bigyan tayo ng wisdom and understanding, makita natin ang ang tama at mali, mga kapatid. Number 3, in all your ways, acknowledge Him. Sa lahat po nating gagawin, ay kailangan po natin i-acknowledge ang Diyos. Gusto ko pong ipaalam to all who hear this message. Did you acknowledge God in all the things that we undertake? Lahat nating ginagawa, nagkaroon po ba tayo ng tamang acknowledgement with God? Birthday, did you acknowledge God? Any accomplishment, any success, did you acknowledge God? Dahil sabi ng Bible, lahat ng ating ginagawa in all your ways, lahat ng ating gagawin, lahat ng ating tatahakin, just acknowledge God. Lord, andyan ka pa ba? Tatawagin po natin, Lord, andyan ka pa ba? O baka hindi mo na alam na matagal na po tayong iniwan ni Lord. Mga kapatid, ang sabi kasi, God, He shall direct our path. Tuturuan niya ho tayo sa tamang daan para hindi ho tayo maligaw at hindi ho tayo yung sinabi sa Biblia na ang dulo ay kapamakan. Marating po natin ang dulo ay buhay na masagana, buhay na walang hanggan. Did you acknowledge God? Alam niyo po, ang the correct application of acknowledge God is, did you worship God?
Because the real meaning of worship is to acknowledge God that God is sovereign. Acknowledging God that God is sovereign, that He is sovereign. Did you acknowledge God that He is the source of your strength, the source of your wisdom, the source of your good health? Did you acknowledge God that God is the source of your breath, yung hininga natin? Did we acknowledge God? O kaya kinalimutan na natin si Lord at nagpatuloy na tayo sa ating ginagawa. Tapos pag na-failure ho tayo, isisi pa natin sa Panginoon. Mayroon po kasing instruction si Lord in choosing the right way, in walking the right in the right path. We need to acknowledge God in everything we do. Mga kapatid, kumusta ho tayo? Kumusta po kayo, mga kapatid? Ang message na ito ay, alam ko po, ako po'y naniwala, ay ito po'y magbigay ng reminders sa atin. Alam niyo po, gusto ko sabihin sa inyo, ito po'y madaling araw ko po ito ginawa dahil nangusap po si Lord sa akin. Alam niyo po, ang aking isi-share sana is our heart's desire. But God spoke to my heart a while ago, mga kapatid, that I need to share this word. Gusto ko pong ipaalam, anumang narating mo ngayon, anumang pong accomplishment meron tayo, alam niyo po, wala pong kakwinta-kwinta yan without acknowledging God. Dahil baka wala na ang sunod doon. Because God is the source of everything. God ay napaganda po kasi ang kanyang plano at layunin sa bawat isa sa atin. Alam niyo po, if you acknowledge God, katulad ng mga programs, katulad ng kahit presidente nga, lahat ng mga tao, yung presidente nga natin na bagong presidente natin, nag-o-taking siya. Yung delegates from America ay kanyang ina-acknowledge. Yung vice president from Australia, kanyang ina-acknowledge. Lahat ng ina-acknowledge, mahalaga po yan. Sa part ng Diyos, napakalaga po na i-acknowledge po natin siya sa buhay natin. Alam niyo po, meron pong sinabi si Lord mga kapatid, without Him, we can do nothing. Alam niyo po, napakaraming bagay na maganda naghihintay sa atin. Kailangan lang po tayong ma-align sa kagustuhan at kalooban ng Diyos at makapaglakbay ho tayo sa right way, which is sabi ni Lord, I am the way. Purihin po ang Diyos. Sabi po ng Proverbs chapter 3 verse 6, remember the Lord in everything you do, He will show the right way. Ang sabi ng Matthew chapter 7 verse 14, but the gate to life is narrow and the way that leads to life, it is hard. And there are few people who find it. Dito po ako magtapos. Ang sinabi po ni Jesus na ang daan papuntang langit, ang daan sa totoong buhay ay maging hard. Ay hindi po madali, mga kapatid. Alam niyo po, kailangan po natin kilalanin si Lord para maging madali. Kasi mahabagin po ang Diyos. Mahabagin po siya at lahat ng bagay ay madali po sa Kanya. All things are possible. Kailangan lang po i-acknowledge natin si Lord para iunat po ang Kaniyang mapaghimalang kamay. Yung loving hands of God. Iunat po niya at gabayan niya at tulungan niya tayo at pagpalain. Sa lahat na nakarinig sa message ito, I believe, ako po yung buong pusong naniwala na handa po ang kamay ng Diyos iunat kung tatawagin lang po natin siya at kilalanin sa ating buhay na kung wala siya, wala po tayong magagawa. Pwede po ba lahat ay tumayo? Come on. Ano mang ginagawa po natin ngayon? Just stop for a moment, mga kapatid. Then tumayo tayo. Pwede po ba itaas natin mga kamay at ipikit natin ating mga mata? Come on. Just close your eyes and pagbulay-bulayan muna natin ang salita ng Diyos. Mayroon po ba tayong tiwala talaga sa Diyos? Napakahalaga po yan, kapatid. And huwag kang magtiwala sa sarili mong kakayanan at sa sarili mong karunungan. Sumandal po tayo sa Diyos. At just acknowledge God. Just acknowledge God, anong meron tayo. And God will stretch His loving hands and
God will bless us. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos, pagpalaan niyo po ang bawat isa. This is my prayer. That you will extend your loving hands, Lord, in each one of us and bless them, Lord. You know the condition of our heart. You know also the condition of in everything in our lives, oh God. But we believe in your power. We believe in your Holy Spirit. We believe in you, God, that you are full of grace. Kung mayroon man sa amin nagkasakit, may naramdaman na hindi maganda, I pray for healing. I pray for deliverance. Right now, just believe it, kapatid. God will bless you. Kung mayroon man sa amin, Panginoon, hindi maganda ang kanilang relationship, right now, I pray for restoration and harmony in their families, in their workplace. Lord, bless them all. This is my prayer. In Jesus' name, amen. God bless you po. God bless you po. This is Pastor Danny Gumira. Kasama po aking asawas, Pastora Emily and Abigail. Kami po'y bumabati sa inyo na isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa. God bless you po. God bless.